po sa lahat and welcome to By Moto. Ito ang inyong pambansang bayan na si By Jihay. Sa channel pong ito, gumagawa po tayo ng mga konting walk-around review dun sa mga motor at mga sasakyan. Meron din tayong siguro motovlogging ng konti. Meron tayong tours o kaya yung adventure. Tsaka meron din tayong sigurong food review mamaya, no? O baka mukbang gagawin natin dito sa channel na to. Hindi. Joke lang mga bay. Anyway, so yun po. Kung bago lang po kayo dito sa channel na to, tsaka tingin nyo, trip nyo yung mga ginagawa natin, baka gusto nyo pong mag-subscribe. Hit nyo na rin yung notification bell button para po updated kayo sa mga gagawin natin mga videos. Ayan. So, uy, ano ba yan? Sunog? May siren eh. Pero hindi. Baka sa curfew lang po yan. Anyway, sana ho, nasa bahay lang po kayo ngayon para po stay at home, stay safe din po tayo, di ba? Gaya ng gagawin nating video ngayon, nasa garahe ko lang po tayo ngayon para i-compare yung dalawang version ng Honda Click 150i. So alam nating lahat, meron tayong 2017 na version 1 dun sa Honda Click. Meron din po tayong 2018 at 2019 na version 2 na game changer. So yan po yung i-compare natin ngayon para po malaman natin kung ano ba talaga yung mga kakaiba nila. So steady lang po kayo dyan mga bay para sa video na gagawin natin ngayon. Ayan, so eto na mga bay, simulan na natin kaagad yung comparison natin dun sa dalawang Honda Click 150i. So yung game changer po, etong nasa atin ngayon ay 2019 model kumpara dun sa mga 2017 models natin. Sa unang tingin nyo pa lang, makikita nyo na kaagad yung itsura, no? Ibang-iba na yung itsura. So may mga changes na po silang ginawa dun sa, kunyari dun sa headlight, tsaka yung parking light or yung position light na tinatawag nila. Eto, ayan. Iba na yung sa 2019 na game changer natin. So maliban dun sa headlight, same pa rin naman. Ito yung mga headlight dun sa dalawang version. Ayan. Pero ito, naiba, na separate na dun sa ano, no? Dun kasi sa version 1, ayan, iisa lang dun sa ano sa headlight niya. So yan yung mga headlights, apat yan, syempre LED. Yung low, yung outer light is yung low. Same din dun sa kabila, low din to. Tapos yung dalawa sa gitna, yung high beam. So dyan makikita nyo kaagad yung ano niya, yung position light kung tawagin. Tapos dito sa version 1, naka regular bulb pa yung signal light nila. Yan. Compared mo dito sa version 2 by, LED na po lahat. So yun, unang-unang impression na makikita nyo, eto, tsaka yung forma, medyo makorba na yung version 2. Compared mo dun sa medyo edgy, no? Medyo mas masculine tingnan kesa ditong version 2. Medyo lumiliit konti tingnan yung head niya, no? Yung manibela, ayan, lumiliit konti compared mo dun sa napaka bulky na version 1. Combi brake. Honda kasi is known for their technology called combi brake. So ibang-iba rin to mga bias sa tinatawag nating ABS. Ito kasi pag ginamit mo yung left hand brake mo, ito ay unang-una binibrake niya yung likod, rear brake, at saka combined with the front brake. So may 30% siyang binibigay dun sa front brake habang ginagamit mo yung rear brake. So ibig sabihin, pag ginamit mo to, dalawang gulong ang binibrake niya. Isa din po yan sa mga highlights ni Honda. So syempre, naka-emblem na. Ayan, 3D emblem na yung version 2 ng Honda Click 150i. Compared mo dun sa version 1, stickers lang po lahat yan. Disc brake niya din, medyo may forma na yung disc brake dito sa version 2. Ayan, tumunog na yung mga manok ng kapitbahay, no? Nasa grahe nga tayo ulit mga bahay, kaya madalas nyong marinig yan. Manok, aso, ayun, mga kapitbahay, maririnig nyo rin. So pasensya nyo na. So balik tayo dun sa disc brake. Yun nga, no, may forma na yung mga disc brake niya sa harap compared dun sa isa plain ano lang, disc brake lang, or yung tinatawag nilang walang design yung disc brake niya, plain circle lang po talaga. Tsaka yung dito rin ang ginagamit nila is Tokigo, ano ba yan? Tokyo? Tama ba? Tokiko ba yan?
compared dun sa kadalasang ginagamit ni Honda na Nissin. Di ba? Nissin calipers po yan. Okay. So same din yung 2017 version o yung version 1, naka combi brake din, naka 30% sa harap pag ginamit mo yung likod na brake. Ngayon, ang kakaibahan din sa gulong nila yung size. Ito kasi 80-90-14, no? Yan yung stock na gulong. While as yung sa ano kasi version 2 o yung latest ng Click 150, 90-80. Baliktad, di ba? Yung isa 80-90, eto 90-80 by 14. So ibig sabihin medyo mas malapad na. Okay, kasi yung 90 kasi yan yung width or yung thickness ng ng gulong. Ayan, tingnan nyo. So yan yung 90, tapos eto yung 80 para po sa kalaman ng lahat, tapos yung diameter yung 14. Okay, ulitin ko, 90, 80, 14. So yung isa 80, mas manipis, tapos 90, mas matangkad, same pa rin, 14 pa rin yung diameter. So yun yung kakaibahan nila. Kaya nga dun sa kung titingnan nyo talaga yung specs nito, yung clearance, ground clearance nila, etong isa 5.2 inches ground clearance po yan, 5.2 inches, habang yung isa naman is 5.3. Mas mataas ng 1 cm yung version 1 kasi lahat ng gulong ito is naka 90 yung height niya. So etong sa likod 90-90-14. While as dito naman sa version 2, napakalapad. Tingnan niyo po. Yan. Napakalapad po ng gulong kasi ang width nito o yung thickness nito is 100 na. Tingnan nyo. 100, tapos 80 pa rin yung height niya, yung tangkad, tapos 14. So kaya may difference ng 1 cm dun sa ground clearance nila dahil lahat ng gulong ito ay 80 yung height, while as yun naman ay 90 pareho dun sa version 1. Ayan, so ulit stock po lahat ng ginagamit natin mga gulong, kaya po ma-compare natin mismo. Sa likod naman, may kakaibahan din. Maliban dun sa forma, eto kasi lahat LED na. 'Di ba? Yung tail light, brake light, tapos signal lights, LED. Siguro yung hood din, LED. Yan. So LED po yung para sa plate number. So technically lahat-lahat kabuuan, LED po ang ginagamit dun sa version 2. While as, compared dun sa version 1, eto mga incandescent lamps lang yan. Although, pinalitan ko na kasi ito lahat. So, puro LED na po yan. Pero etong isa, hindi ko pa nga ito napalitan eh. So, again, yung version 1, puro regular bulb. Okay, incandescent bulb ang gamit lahat. Pati na yung signal light. So, yan po yung kakaibahan doon. So, yun. LED versus regular bulb. Although, gaya ng ginawa ko, pwede nyo namang mapalitan. Okay? Tsaka kung gusto nyo ring mag-LED na signal light, although parang prohibit po tayo doon sa HPG niyan o kaya sa LTO. Pero kung gusto nyo pa rin, palit din rin kayo ng blinker para dyan. Okay? Pwede nyo i-convert na LED yan. So, handlebar, ito rin, merong kakaibahan. Kung napansin nyo, align na siya dun sa kaha niya mismo. Mas mahaba nga din. Ito, mas mahaba yung length niya. Tapos, diretso na mismo sa case niya. While as yung version 1 naman, medyo maikli lang. No? Tapos, hindi pa diretso yung kaha niya. Airbox, kung napansin nyo, medyo mas manipis lang yung airbox niya dito sa version 1 compared dun sa version 2 na medyo mas bulky, no? Although medyo maikli lang yung size niya compared dun.
Pero most likely, pare-pareho lang. Yung shock din, same. Di ko nga lang napansin kung ilan ba talaga yung travel nito. Pero most likely, parehas lang naman yung mga motor na shock eh. So, probably nasa mga 3.5 to 4 inches yung travel o kaya yung play ng shock. Ngayon bay, isa sa mga difference nito talaga, kung napansin nyo, wala po tayong kickstarter sa version 2. Klaro? Ayan, so napansin nyo, ang linis-linis nyo. Compare nyo dun sa version 1, no? Ayan. Meron tayong kickstarter. So, pag medyo humihina na yung battery, ayan, advantage to. So, kaya sabi ng iba, mas gusto nila yung version 1 kasi may kickstarter. Pero actually, hindi po yan big deal, mga bay. Para sa akin. Sasabihin ko sa inyo kung bakit mamaya. Okay? Kasi, lahat ng to, pa version 1 man o version 2, actually, electronic fuel injected na yan eh. So, nasa pangalan na lang electronic, it means kailangan ng kuryente. Kailangan ng battery. Okay? So, most likely, pag humihina na yung battery o kaya mauubos talaga yung battery, wag na yung mawo-worry ka dun sa pag-start. Hindi lang yung magiging worry sa'yo. Kasi overall, hindi naman yan talaga tatakbo pag wala ng battery. Kasi nga, ulitin ko, electronic fuel injected po tayo. So, kailangan mismo ng kuryente para umandar. Okay? Hindi lang yung starting yung issue niyan. So, yun nga, advantage nga dito sa version 1 kasi nga raw may kickstarter. Pero dun naman kasi sa version 2, which is ito, yung digital na, papakita ko sa inyo mamaya, meron na kasi ditong voltmeter. Ibig sabihin, malalaman kung ilan na lang yung supply niya. So, dyan pa lang mismo, syempre ikaw as a responsible driver, dapat alam mo na. So, syempre, pag alanganin na, pag below 12 na siguro yan, dapat ready ka na o magpapalit ka na ng battery. Anyway, dun sa starting, hindi naman masyadong gaano ka excessive use yung yung battery niya. Kasi eto sa pagkakalam ng lahat, eto kasi yung starting niya, brushless motor ba yan? Dun sa starting, ibig sabihin, di na gaya nung mga lumang motorsiklo na pag start ka, tumutunog, di ba? Ganyan. Dito wala na. Mapapansin mo, umandar na yung makina mo. Di mo na naririnig yung starter. So, isa din sa mga feature nito mga bay, yung version 2, nakakiles na po yan. Okay? So, wala po yung lagayan ng susi. So, ang meron lang dito is remote. Meron tayong remote control dyan. At eto yun. Ito yung itsura ng remote control. So, dalawa lang yung buttons dito. Yung isa, yung answer back button o kaya yung alarm system. Ito. Well, yung isa naman, ito yung switch. Yung sa baba. So, bago mo yan ma-start, press mo muna yung starter. Ayan. Maririnig mo. May tumutunog. Tapos, indicator dyan, yung susi. Ibig sabihin, ready na yan. So, pwede mo nang galawin to. Saka mo na ito magagalaw. So, yan yung off. Unang switch, seat, tapos on, ignition. Tsaka naiilaw yung dashboard. So, papatayin ko ulit ha. Ayan, tapos on. Ito yung greeting niya. Okay? So, ngayon, since nasa dashboard na rin tayo, dito ko makikita yung speedometer, odometer, okay, may time, merong fuel gauge, syempre, mga light indicators nandyan, signal, kunyari ganyan, okay, yan, so high beam, nandyan din, yun, tsaka yung check engine, nandyan, battery, actually may indicator dyan, pag medyo humihina na yung battery, nakikita dyan, so siguro magpa-flash yan, tapos meron pong idling stop indicator, tingnan nyo, pag, yan, idling stop, now isa din sa sa highlight ng Honda, itong idling stop. Ito maganda rin kasi nakakatipid din kayo ng gas nito. So ang function nito mga bay, kunyari pag nasa traffic ka, stoplight. Pag hinto mong ganyan, mga ilang seconds, 3 to 5 seconds, pag naka idling stop yan, mamamatay yung makina mo. Okay? So ibig sabihin, habang nag-aantay ka dun sa green light,
nakakatipid ka ng gas. Ngayon, pag nag-green na, hindi ka na mag-start ulit. Diretso mo nang pigain, aandar siya back ulit. Okay? So, automatic na siyang aandar pag pinigaan mo yung throttle. Ito nga pala, no? Upgraded tayo sa horn dito. Pakinggan nyo. So, naka-upgrade tayo ng horn yan. Nasa mga 800 siguro ang expenses natin. Yung version 1 naman, dinagdagan lang din natin. Medyo mahina. Pero okay na. Ano ba? Compared dun sa upgraded talaga. Yun. Ngayon, same din po dun sa sa kadalasang click o kaya mga Honda natin na scooters. Set mo lang sa seat yung susi. Kung may susi, ito yung lever niya, set mo lang sa seat. Ayan. So, off yung makina, off yung ignition, nasa seat ka lang, pwede mo nang i-open yung seat. Yan, tutunog yan. Tsaka mo na ito mabubuksan. Ayan. So, medyo malaki-laki din yung niya, no? Yung compartment niya. Balik tayo sa remote, no? Ayan, naka-lock, no? Tapos naka-alarm yan. May anti-theft system po kasi ito. So pag ginalaw mo yung ganyan, ayan, nag-a-alarm po yan. Okay. Yung remote nga pala, yung distance nito is around 2 meters. So yun po yung compartment, nakikita nyo kanina. Kasya po yung full face helmet dito. Na-try ko na yan. Ito yung version 1. Ayan. So yung niya, yung compartment, parehas lang yung laki, no? Although dito nga lang, covered siya eh. Di ba? Ang linis tingnan. Whereas yung isa, hindi pa covered. Open lang. So yung fuel capacity din, same lang din. It's 5.5 liters. Yung capacity nga pala nito is 10 kilograms lang. Maximum. Pareho. Yung hook din is 1.5 kilograms lang. Yung maximum capacity niyan. Yung footrest natin sa harap, no? Medyo maluwag-luwag pa rin naman. So pwede kayong, baka may dala kayong bigas o groceries, pwede dyan. Ayan. So may kakaibahan nga pala dun sa sa design ng footrest niya. Ano bang tawag dyan? Dito. Tsaka yung battery compartment nga pala nandito. Yung sa version 1 ganun din. Nandyan yung battery compartment. Ngayon mga bay, actually may difference din po pala dun sa exhaust. Kasi ito yung version 1, medyo napakahaba, no? Pati yung heat guard niya na plastic lang naman. Ayan, carbon fiber ba? I'm not sure, pero medyo mas mahaba. Tsaka yung mismong drum bucho niya, medyo malaki-laki pa. Ayan, tsaka bilog. Well, as yung dun sa kasi version 2, eto kasi napalitan na eh. Naka-pipe na to eh. Nasa mga 2.2 plus shipping, nasa mga 2.4 yata. Pakinggan natin yung tunog nito. Ayan, ho. So since naka-muffler na kasi tayo, so medyo malakas na yung tunog ni version 2, no? Ayan. Ito naman sa version 1, stock lang. Ayan, ho. So nabanggit ko po kanina yung taillight niya pag hindi po naka-brake. So yung nasa lang, gitna. Yan. So pag naka-brake naman yan, yung dalawa na yung iilaw. Tingnan nyo. Yan. Brake, taillight, brake. So yung sa version 2 naman, ganito yung itsura ng brake niya. Yan. So nadodoble lang yung power ng ilaw niya, no? Yan. So yun po yung pagkakaiba nila. So eto nga, ginawa nating LED na yan. Pati yung brakes niya. So LED na po yan. Ngayon, bago ko nga pala makalimutan, ang Honda Click 150i is liquid cooled na po. So ito po yung pinaka-radiator niya dun sa cooling system. Sa tapat lang po ng oil tank. Tapos may reservoir yan. Pag nasilip nyo, merong minimum o kayang maximum level ba reservoir ng liquid cooling niya. Meron pa ba? Ito, signal light. Balik nga tayo ulit. Nakalabas yung signal light compared dun sa version 1, no? Intact lahat.
So, may karamihan din nagsabi na mas advantage to kasi hindi nababali, hindi natatamaan dun sa mga backrider. Yan. Pero sa tingin ko yung version 2, medyo matibay naman. Tapos, one thing kasi, kadalasang mga click, medyo malapad na eh. So, pag bumaba ka dito, lumalayo talaga yung paa mo. Kasi pag hindi ka nag-careful dito, tatamaan ka ng mga bakal na to. Yan, tatama yan sa hita nyo. So, this is alloy, parang extension sa mudguard niya, mud fender. Whereas yung isa naman is plastic lang. Ngayon, yung footrest nga pala, may kaibahan dun sa backrider. So, dito sa version 1, parang ordinary footrest lang, nakagoma. Compared dito sa version 2, and alloy metal na po yan. Yan po mga bay. So, yung consumption nito, ilalabas ko na lang sa screen kasi na-post ko na to minsan dun sa channel kung ilan ba yung naging consumption nito nung ginamit natin. So yung version 2 nga lang, hindi pa natin nagamit ng malayo, medyo bagong bago pa lang to. So nasa break-in period pa po tayo. Nga lang medyo bawal pang lumabas-labas ngayon Tsaka yung registration din hindi pa po dumating, so yan, relax muna yan. So yan po lahat mga bay. Let me know na lang po dun sa mga comments ninyo sa comment section kung ano ba yung naging experience niyo rin dito sa mga version na to, maging mapa version 1 man o mapa version 2. Share niyo naman yung experience niyo rin po sa akin. So ayan po mga bay, nakikita niyo na yung difference dun sa version 1 tsaka yung version 2 ng Honda Click 150, no? So, hanggang dito na lang muna siguro tayo kasi medyo mahaba-haba na yung nagawa natin Tapos, baka yung test drive natin yan, yung takbo niya, tsaka yung suspension, yung mga ganyan, yung hatak, baka dun sa ibang video na rin, okay? So, separate na lang natin yun dun sa ibang video para po hindi na tayo masyadong hahaba pa. Ayan. So, shoutout ko lang po sina Simple Me, sina Erin Ayob, Jacob Basaysay, Frank Lloyd Mendoza, Kyril Gaming, Pro Farmer, Marjan Villegas, Joshua Perez, Bumburn E-Bike Vlogs. Oy, kumusta? Tsaka kay Moto Hustle. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat doon sa... Ano ba yan? Yung pusa. Huy! Istorbong pusang to. Hindi, joke lang mga bay. So, yan po. Maraming salamat ulit sa patuloy niyong pagsusubaybay dito sa mga videos natin. So, ulitin ko na lang po. Dun sa mga bago lang dito. Ano ba yan? Ingay. Ayan. Kung bago lang po kayo dito, tsaka tingin nyo na parang trip nyo yung mga ginagawa nating videos, huwag nyo na pong kalimutang mag-subscribe, tsaka hit nyo yung notification bell button para po updated kayo dun sa mga videos na i-upload natin. Ayan po. So hanggang sa muli, ito ulit ang inyong pambansang bay na si Bay Jihay. Stay at home lang po muna kayo at maghugas ng kamay, maligo araw-araw at tsaka embrace niyo yung time nyo with your family ngayon, no? So ayan, drive safe po sa lahat pag ready na tayo mag-drive or mag-long ride. Hanggang sa muli.